manalangin walang bumpay, samantalang hinihintay si Jesus na buong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit ng tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari ng mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya, nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakaalam nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, isang bagay po ang tila ayaw natin minsan pag-usapan. At ang isang bagay na tila ayaw natin pag-usapan ay ang katapusan ng ating buhay dito sa lupa. Di ba minsan yan yung mga topic o yan yung mga bagay na iniiwasan natin. Minsan pa nga sasabihin natin, wag natin pag-usapan yan kasi nakakatakot yan. Pero ang tanong, ano ba ang kinakatakutan natin sa katapusan ng ating buhay? Ano ba ang kinakatakutan natin sa katapusan ng ating buhay dito sa lupang ito? Marahil ang kinakatakutan natin ay dahil wala itong kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan marahil ang buhay pagkatapos ng ating buhay dito sa lupa. Pero tandaan natin mga kapatid, na ang buhay dito sa lupa ay hindi nagtatapos. Dahil alam natin na merong buhay na naghihintay sa atin. At ito po yung tinatawag nating buhay na walang hanggan. Buhay na kapiling ang Diyos. Kaya nga, di ba sa ating mga Katoliko, paano natin sinasabi kapag ang tao ay pumanaw? Hindi lang natin sinasabing namatay ang taong yan. Bagkus sinasabi natin na ang taong yan sumakabilang buhay. Dahil merong buhay na naghihintay at ang buhay na ito ay buhay kapiling ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga ang katapusan, hindi nangangahulugang walang kasiguraduhan. Bagkus ang katapusan ay buhay kasama ang Diyos.
At kapag kasama ang Diyos, nangangahulugan na ito ay buhay na walang hanggan. Tandaan natin mga kapatid, na ang buhay sa kabila at ang buhay natin sa pangkasalukuyan ay hindi nalalayo sa isa't isa. Uulitin ko po, ang buhay sa kabila ay hindi kailanman nalalayo sa buhay natin sa pangkasalukuyan. Dahil ang buhay natin sa pangkasalukuyan ang magdadala sa atin sa buhay sa kabila. Kaya dapat yung mga pagkilos natin, yung mga salita natin, yung mga pag-iisip natin, yung mga bagay na ginagawa natin, tandaan mo, lahat yan may epekto. Sa Ingles, meron niyang consequence. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin, may epekto yan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sino po sa inyo dito ang mahilig kumain? Tatanungin po ninyo, ano kayang pagkain? Yung mahilig kumain ng mga matatamis. Meron ba? Chocolate, no? Lahat ng matatamis. Kapag mahilig kang kumain ng matamis, anong mangyayari sa'yo? Magkakaano ka? Magiging sweet ka daw. Hindi. Magkakaroon ka ng diabetes, di ba? Magkakasakit ka. Alam ba natin iyon? Marahil alam natin. Kapag ikaw ay mahilig kumain ng balat ng litson na malutong, ano ang mangyayari? Anong magiging epekto nito sa buhay mo? Huwag niyo akong tingnan. Ano? Ang nagiging epekto nito sa buhay natin, di ba tataas minsan yung ating kolesterol, yung ating blood pressure. Kapag kaninang umaga, pagising mo, sabi mo, malamig ang panahon, makulimlim. 5 minutes lang, matutulog lang ako ulit. Pero yung 5 minutes mo, lumagpas at na-late ka sa misa. Sa madaling salita mga kapatid, lahat ng ginagawa natin may epekto. Lahat ng pag-iisip natin may epekto. Kaya dapat ang pag-iisip natin, yung pagkilos natin, yung paggawa natin ng mabuti, yung paggawa natin ng tama, ang isinasa isip natin, hindi yung pangkasalukuyan, kundi nagkaka-epekto ito sa buhay na naghihintay sa atin sa kabila. Kaya anong hamon sa atin mga kapatid? Kung mabait tayo, kung nagsusumikap tayong magpakabuti, dadalin tayo ng kabutihang ito sa ating buhay sa kabila. Walang kasiguraduhan? Hindi. Dahil kailanman, pagdating sa Diyos, pagdating sa mahal na pong Jesus Nazareno, kung nandoon ang pagsusumikap magpakabuti, tunay na may kasiguraduhan dahil yun ang tunay na walang hanggan. Pero mga kapatid, kagaya ng aking nabanggit, kung lahat ng pagkilos at paggawa natin may epekto, nangangahulugan din na parte ng epekto na ito ay ang pagharap natin sa kadiliman ng buhay. Dahil nga, sabi natin doon sa mga halimbawa, may mga pagkakataon, mahilig kang kumain ng matamis, nagkasakit ka. Mahilig kang kumain ng mga matataba, nagkasakit ka. At kapag ikaw ay nagkasakit, di ba ito'y kadiliman sa iyong buhay? Kapag ikaw ay nagkaroon ng pagyati sa buhay, matuturing natin itong kadiliman ng buhay. Kapag ikaw ay humarap sa mga pagsubok ng buhay, mga pagkakataon ito na humaharap tayo sa kadiliman ng buhay, may epekto. Pero tandaan mo mga kapatid,
na ang buhay ay hindi nananatili sa kadiliman. Ang buhay hindi nananatili sa problema. Ang buhay hindi nananatili sa pighati sa lungkot. Ngunit ang buhay magpapatuloy dahil sa pag-ibig at pag-asang ipinagkakaloob ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sabi nga ni Jesus sa ating ebanghelyo, mawawala ang langit at ang lupa. Ngunit ano ang hindi mawawala? Ang kanyang salita. Ano ang hindi mawawala? Ang kanyang pag-ibig at awa para sa atin. Nangangahulugan, may pighati man ang buhay, may kadiliman man ang buhay, epekto man ito ng pag-iisip at pagkilos natin sa pangkasalukuyan, tandaan mo, may pag-asang pinagkakaloob ang Diyos. At anong pag-asang ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos? Ang kanyang pag-ibig at awa. Mga kapatid, ang mundo natin tunay ngang walang kasiguraduhan. Pero sa kabila ng napakadaming walang kasiguraduhan sa mundo, merong isang tunay na sigurado. At ano ang tunay na sigurado? Hindi mawawala ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Hindi mawawala ang pag-asang ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, marami man tayong takot, marami man tayong pangamba, marami man tayong ginagawa sa pangkasalukuyan na ito, tandaan natin na ito ay buhay, ito ay magdadala sa atin sa buhay sa kabila. At sa buhay sa kabila, nandoon at kapiling natin ang Diyos. Nandoon at kapiling natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. At kapag nandoon at kapiling natin sa ating buhay ang mahal na pong Jesus Nazareno, wala tayong dapat ikapangamba. Wala tayong dapat ikatakot. Dahil siya ang Diyos ng pag-ibig, Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, nakakaranas ka ng kadiliman, kung sa mga oras na ito, sa tingin mong lugmok na lugmok ang iyong buhay, kung sa mga oras na ito, tila pasan-pasan mo ang mundo, huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil sa napakadaming walang kasiguruduhan sa mundong ito, nandiyan si Jesus na tunay na sigurado. Nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno na magbibigay sa iyo ng pag-asa. At ang pag-asang ito ay nagkakaloob ng kanyang pag-ibig sa bawat isa. Amen.